Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka lang sa ating channel, please click the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. Huwag niyo po sanang skip yung ads natin dahil malaking bagay na po yun sa ating channel. So, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3141-3160. Kabanata 3141. Hindi nahuhula ang makapangyarihang super deity. Na si Levi sa sobrang tagal na paghihintay. Nagawa niyang panatilihing abala ang kanyang sarili sa pagdating ng Ecclesiastic Order at Black Hawk. Gayunpaman, ito ay lubhang nakakabagot sa karamihan ng oras, dahil wala siyang magawa. Ang pagkabagot na ito ay nagtutulak sa akin. Sa wakas, naabot na ni Levi ang limitasyon ng kanyang pasensya at naramdaman ang pagnanais na umalis. Taliwas sa pagkabagot ni Levi, ang paghihintay ay walang iba kundi pagpapahirap para kay Hydran. Sa katunayan, ang mga minuto at segundo na dumaan ay halos mabaliw sa kanila. Hindi lang nila napigilan ang pag-uusig kay Levi kung handa na ba siya kahit na sigurado silang nakuha na huli ang sakit at lahat ay mangyayari ayon sa kanilang plano. Gayunpaman, naubusan sila ng pasensya pagkatapos ng 4 hanggang 5 araw. Kung hindi dahil sa takot na ma-expose, nagpadala na sila ng isang tao para tingnan si Levi. Habang si Levi ay puno ng inip, si Hydran ay nakaramdam ng labis na pagkabalisa na halos hindi sila makatulog ng isang uri. Sa kabila ng malapit ng masira, hindi pa rin sila naglakas loob na tanungin si Levi tungkol dito. Sa makatuwid, nang sa wakas ay dumating ang araw, sila ay higit na nasasabi kaysa kay Levi. Sa totoo lang, tuwang-tuwa sila na halos mapatalon sila sa tuwa. Sa kabila ng pagiging pakana, ang tagumpay ng charade ay magiging kumpleto kapag nakuha na nila ang mga resulta. Pagkalipas ng 5 oras na para makumplito ni Levi ang paghahatid ng mga natapos na araw sa Hydran, inihayag ang pagtatapos ng Zyperia ang pinakahuling bersyon ng kanilang super deity. Sa wakas ay nagtagumpay sila sa paglikha ng 8 mandirigma sa kabuuan. Batay sa pagsusuri ng Elterton Star, ang 8 super deity na ito ang pinakamalakas kailanman. Sa katunayan, ang bawat isa sa kanila ay makakalaban ng libu-libong ordinaryong mga Diyos. Higit pa rito, 3 sa kanila ang mas malakas kaysa doon. Gayunpaman, ang kanilang ganap na kapangyarihan ay hindi pa nasusukat. Ano man iyon, ang 3 ang pinakamakapangyarihan sa 8. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nasukat ang husay sa pakikipaglaban ng 2 super deity. Para sa huli, hindi nakagawa ng anumang resulta sina Elterton Star at Idre dahil napakalakas niya. Kung susukitin nila ang kanyang husay sa pakikipaglaban sa aktwal na labanan, ang halaga sa mga Diyos-Diyosan at mga hayop ay magiging napakalaking kayang tiisin. Nang walang anumang pagmamalabas, ang mandirigmang iyon ang pinakamalakas na nakita nila. Sa katunayan, siya lamang ang may kakayahang eye-level ang lahat ng iba pang bansa at paksayon sa mundo. Hahaha, sa totoo lang, nangangati akong ipadala siya sa OSP para masuri ang kanyang kakayahan. Siya lamang ang dapat na sapat upang lipulin ang bansa, sabi ng isang miyembro ng Elterton Star. Sa tingin ko kahit sila ay hindi mailabas ang kanyang tunay na kapangyarihan, sagot ng iba pang miyembro. Totoong napakalakas ng super deity na ito na walang makakasukat sa lawak ng kanyang husay sa pakikipaglaban. Dahil sa tagumpay ng kanilang programang super deity, tuwang-tuwa ang lahat sa Zyperia dahil dito. Mula sa sandaling iyon, hindi lamang sila ang naging bansang may pinakamaraming mga Diyos kundi pati na rin ang may pinakamakapangyarihan. Habang ang lahat ay nakikipagtulungan pa rin sa bilang ng mga Diyos-Diyosan, itinutuon na nila ang kanilang mga pagsisikap sa pagpapataas ng lakas ng pakikipaglaban ng mga Diyos-Diyosan. Maliban sa proyektong Super Deity, nag-ambag din si Idre ng mga sinaunang manual ng mga diskarte na kanilang nakolekta sa nakalipas na ilang daang taon. Ang mga manual na iyon ay nagsilbi upang iangat ang husay sa pakikipaglaban ng iba pang mga deity sa loob ng Zyperia. Maging ang mga ordinaryong Diyos-Diyosan mula sa Zyperia ay mas malakas kaysa sa kanilang mga kapantay mula sa ibang bansa. Sa pangkalahatan, ang kanilang husay sa pakikipaglaban ay mas mataas kaysa sa iba, na naging dahilan upang ang Zyperia ay isang napakalakas na bansa. Bilang resulta,
nagkaroon sila ng hegemony sa buong mundo at walang takot sa sinuman. Nang ligtas ang kanilang posisyon, sinimulan nilang isagawa ang kanilang diskarte. Dati, itinuro nila ang kanilang mga pagsisikap sa pagpapabuti ng kanilang sarili at hindi gumawa ng mga aksyon laban sa ibang bansa, dahil naramdaman nila ang mga pangangailangan na gumagabay sa kanilang pag-unlad sa loob. Ngayong naabot na nila ang yugto kung saan makakagawa na sila ng mga super deity, nagpasya silang makipagdigma, dahil walang makakahadlang sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3142. Ang mga subordinate ay mas kinakabahan kaysa sa pinuno. Sa kanilang hindi mabilang na mga Diyos-Diyosan na sinuportahan ng presensya ng mga super Diyos-Diyosan, ipinahayag ng Zyperia ang isang patakaran ng pagpapakita ng kanilang galing sa iba pang bahagi ng mundo. Sa pamamagitan ng pagpilit sa lahat na magpasakop na may hilaw na kapangyarihan, nais nilang ipakita sa mundo kung gaano karaming mga Diyos ang mayroon sila at kung gaano kalakas ang kanilang mga Diyos. Ang plano ay isasagawa sa loob ng linggo na may karagdagang mga detalye sa eksaktong oras na darating. Dahil sa kung gaano kalakas ang ginawa ni Idre sa Zyperia, ang kanilang katayuan sa loob ng bansa ay tumaas ng naaayon, na nagpapahintulot sa kanila na kumilos ng may malaking autoridad. Hindi lamang nila maaaring tipunin ang mga Diyos ng Zyperia sa kanilang kalooban, ngunit mayroon din silang autoridad na mag-deploy ng mga super deity. Bukod dito, nasiyahan si Idre sa isang malapit na personal na relasyon sa super deities dahil sa personal nilang inayos ang huli. Kung isasaalang-alang kung gaano kalakas si Idre, ang kakayahan ni Hydren na maghiganti ay kasing ganda ng wala. Matapos gawin ang mga Diyos-Diyosan, hindi nagpapahinga si Idre sa kanilang mga tagumpay. Sa halip, nagsimula silang mag-upgrade kaagad. Dati, hindi nila ito ginawa dahil sa pagdududa ni Zyperia sa kanila. Ngunit ngayon, iba na ang panahon dahil natapos na nila ang kanilang proyekto at natupad ang kanilang pagtatapos ng bargain. Hindi na nakatitig sa hinala ni Zyperia, pinahusay nila ang kanilang espiritual na buto at ginamit ang kanilang mga mapagkukunan upang sumipsip ng espiritual na enerhiya upang sila rin ay maging mga Diyos sa napakaikling panahon. Hindi lamang nila nais na magkaroon ng isang malakas na patron, ngunit nais din nilang bigyang kapangyarihan ang kanilang sarili. Nga pala, hindi ba ngayon ang araw na ibibigay ni Levi ang kanyang mga pinagkukunan sa mga lalaking iyon? Kalimutan mo na. Iwanan ang mga ito sa kanilang sariling mga aparato. Dapat tayong tumuon sa pagpapalakas ng ating sarili sa halip. Tama na. Malapit nang ipakita ng Zyperia ang lakas militar nito sa buong mundo, at dapat nandoon din tayo. Pagdating ng panahon, makikita natin mismo ang hitsura ng ating mga kaaway, gaya ng walang magawang ekspresyon ni Levi. Hindi na ako makapaghintay na mangyari ito. Hindi pinapansin ang balita tungkol sa Hydren, ginawa ni Idre ang lahat upang pahusayin ang kanilang sariling mga kakayahan. Nais nilang palakasin ang kanilang sarili sa pinakamaikling panahon na posible. Samantala, pabalik sa base ng Hydren sa maliit na isla, abala ang lahat sa paghahanda. Ang kanilang bodega ay puno ng aktibidad, dahil ang lahat ng kagamitan sa logistic ay inilipat sa lugar. Pagkatapos ng lahat, ipinangako ni Levi sa kanila ang napakalaking halaga ng mga mapagkukunan at kailangan ng 5 araw upang tipunin silang lahat. Inaasahan ang isang hindi maisip na malaking supply, inihanda ng Hydren ang lahat ng bodega at kagamitan sa transportasyon na kailangan para sa trabaho. Bawat isa sa kanila ay napuno ng excitement at pagkabalisa sa parehong oras. Matapos mangarap tungkol sa pagdating ng mga mapagkukunan sa loob ng 5 araw, sa wakas ay oras na para maihatid ang mga ito. Sa isip ng lahat, pinagpapantasyahan na nila kung paano nila gagamitin ang mga mapagkukunan. Maaari ba nating tapusin ang paggamit ng lahat ng mga mapagkukunang iyon? Naisip pa nga ng ilan na tumalon sa mga tambak ng mga kristal na espiritual na enerhiya at igulong ang kanilang mga sarili sa mga kristal. Sa totoo lang, karamihan sa kanila ay nagkaroon ng parehong eksena sa kanilang isipan. Sa mga nasa Hydren, ang mga gumagawa ng desisyon at ang kanilang mga direktang inapo ang siyang pinaka-nasasabik. Gaano karaming mga mapagkukunan ang magkakaroon? Napakaraming mangyayari na mahihirapan tayong paghiwalayin ito. Humagalpak ng tawa si Agent 1. Levi, oh Levi, masama talaga ang loob ko sa pagtatangka kung lokohin ka.
Iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon mo kapag napagtanto mong niloko ka namin sa napakaraming mapagkukunan. Hahaha, nagtawanan ang karamihan sa tabi niya. Ang Agent 3, na pinakamaingat sa 7, ay nagtanong, siya nga pala, si Levi ay dapat nasa daan na kasama ang mga mapagkukunan. Isa pa, sigurado akong naging busy siya nitong mga nakaraang araw. Ang Ahente 23, na nag-imbite kay Levi kanina, ay tumugon sa kanyang mga kasama, batay sa aming mga obserbasyon nitong mga nakaraang araw, si Levi ay tumatakbo sa buong mundo na parang baliw na naghahanap ng mga mapagkukunan. Sa makatuwid, ang iyong impormasyon ay nasa tamang lugar. Kung ganoon nga ang kaso, wala nang dapat ipag-alala ngayon. Lahat, magmadali at maghanda para sa nalalapit na pagdating ni Levi. Gayun din, siguraduhin na ang lahat ay malinaw sa daloy ng logistic para sa mga mapagkukunan upang matiyak nating mawawala ang mga mapagkukunan sa loob ng gabi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3143. Home Sweet Home. Sa sandaling iyon, ang 7 gumagawa ng desisyon ay hindi nag-aalala tungkol sa pagtanggi ni Levi sa bahaging ito ng kasunduan, dahil matagumpay siyang niloko. Sa halip, mas nag-aalala sila tungkol sa pagharap sa mga paglitaw sa sandaling dumating sila. Pagkatapos ng lahat, walang paraan upang matapos nilang ipamahagi ang mga ito sa kanilang mga tauhan. Higit pa rito, ang napakaraming mali na walang ginagawa ay tiyak na makakaakit ng mga mapanuring mata. Dahil maaari nilang mawala ang mga paglitaw ng kasing dali ng nakuha nila, kinakailangan na gumawa sila ng isang plano upang pamahalaan ang mga ito. Kaya naman, nilayon nilang itago ang mga mali sa buong mundo kapag natanggap na nila ang mga ito. Higit pa rito, hindi lamang nila ginawa ang mga pagsasaayos para sa mga lihim na conduit at mga locus yung kasangkot kundi inihanda din ang mga sasakyang kinakailangan para sa transportasyon. Nakalagay na ang lahat, hinihintay na lang namin ang pagdating ni Levi. Ang Hydran ay nagtatrabaho ng mahusay upang matiyak na handa na ang lahat. Iyon ang pinakamahabang panahon na kinailangan ni Hydran na maghintay. Kahit 1 oras lang ang lumipas, parang walang hanggan para sa kanila. Sa gitna ng kanilang pagkabalisa, sa wakas ay dumating si Levi. Gayunpaman, ang nakita lang nila ay isang solong sasakyang panghimpapawid na lumapag sa maliit na isla, kaya nagulat sila. Bakit isa lang? Nasaan ang iba pang sasakyang panghimpapawid na dapat magdala ng mga masisira? Inaasahan ng lahat ang isang fleet ng sasakyang panghimpapawid na mula sa daan-daan hanggang 1,000. Sa katunayan, sila ay dapat na mayroong cargo aircraft na umiral. O kung hindi, na may hatid ang mga paraan sa isla. Bilang resulta, ang una nilang tanong kay Levi ay kung kailangan niya ng tulong, lalo na sa logistic at lakas tao, dahil mas masaya silang ibigay ang mga ito. Nang tanggihan ni Levi ang kanilang alok, hindi sila nang ahas na magpatuloy sa takot na makita niya ang kanilang pandaraya. Huwag kang magpakatanga, dapat nasa likod niya ang resources. Nauna lang si Levi para i-scout ang sitwasyon, may komento. Kasunod nito, ang 7 tagagawa ng desisyon at ang kanilang mga katulong ay lumapit kay Levi upang salubungin siya ng may masiglang ngiti. Kung tutuusin, parang mas masaya pa silang makita siya kaysa sa sarili nilang mga magulang. Ang dahilan kung bakit nila siya binigyan ng espesyal na pagtrato ay dahil wala siyang pag-aalinlangan na benefactor. Walang paraan na makukuha nila ang mga nakikita kung hindi nila siya malugod na tinatanggap. Nang makababa ang sasakyang panghimpapawid, bumaba si Levi at ang kanyang kasama. Para naman kay Hydran, pinangunahan sila ni Agent 1. Mr. Garrison, maligayang pagdating sa bahay. Sa iisang pangarap natin, para na rin kayong pamilya sa amin. Kaya, ang lugar na ito ay tahanan mo rin. Maligayang pagdating sa bahay. Sabay-sabay na sigaw ng mga tao. Natuwa si Levi. Nagpapanggap ka na parang pamilya ang pakikitungo mo sa akin sa ganitong oras. Mga hypocrite talaga kayo. Sa kabila ng iyong mga salita, sinusubukan mong lokohin ako sa aking likuran. Sa katunayan, pinatay mo pa ang pamilya na talagang gustong maghiganti, hindi ba? Nakangiting bumaba si Levi sa eroplano. Kumakawi sa lahat, napabulalas siya, ang sarap sa pakiramdam na umuwi ka na. Sa sobrang dami ninyo dito at sa sobrang lakas na nakalap, malaki ang pag-asa ko sa inyong lahat.
Nang marinig ang mga salita ni Levi, sumagot kaagad ang ahente isa, hindi na masasabi iyon dahil lumalago ang ating lakas araw-araw. Sa nakalipas na ilang araw, naging abala kami sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan kay Ospi. Ipinahayag nila ang kanilang intensyon na bumuo ng isang alyansa upang labanan ang Zyperia ng sama-sama. Idinagdag ni Agent 2, nakipag-ugnayan din kami sa Apocalypse, at ipinahayag din nila ang kanilang pagnanais na magtrabaho sa amin. Walang gustong maging masyadong malakas si Zyperia. Iniulat ng Agent 3, nakipag-ugnayan din ako kay Hoan, at handa na sila para sa isang alyansa, dahil matagal na nilang minamaliit sina Zyperia at Idre. Isa-isa, ipinaalam ng mga ahente 4, 5, at 6 kay Levi ang higit pang mga alyansa kabilang ang sa reso niya. Bulalas ng Agent 7, nakipag-ugnayan na ako kay Kirea. Alam mo ba na mayroon silang 1,000 Diyos? Bukod dito, mayroon pa silang mga armament na custom-made para sa kanila na nagpapalakas sa kanila. Sumama na rin sila sa atin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3144. Kasunod nito, marami pang iba, kabilang ang 5 nag-imbite kay Levi, ang nagpahayag ng mga paksayon na kanilang hinikayat para sa alyansa. Sa katunayan, iniharap pa nila ang kanilang mga ulat na may kumpletong detalye. Sa wakas, sinabi ni Agent 1, Mr. Garrison, sa kabila ng kung gaano kalakas si Erodia, hindi pa namin sila nakakausap tungkol sa pagsali sa aming alyansa. Maaari ba kaming umasa sa iyo upang kumbansihin sila? Kung tutuusin, pamilyar ka sa Heavenly League ni Erodia. Napatingin si Agent 2 sa kanilang dalawa. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon kay Zarain, ngunit tiyak na gagawin natin silang kakampi sa atin. Idinagdag ni Agent 1, higit pa rito, nagpasya kaming magtrabaho sa pag-dissolve ng Elterton Union. Sa ganoong paraan, kailangang tumayong mag-isa si Zyperia laban sa galit ng buong mundo. Ma'am Ham, tsaka, may plano din kaming hampasin ang puso ng Zyperia, na itapon ang kanilang bansa sa kaguluhan. Sa paggawa nito, ang pagkakataon ng Hydren na magtagumpay ay tataas ng husto. Ang galing nila sa pag-arte. Si Levi at ang kanyang mga tauhan ay lubos na namangha sa kung gaano kadulaan at kapanipaniwala ang ginawa ni Hydren. Ang kanilang huling plano ng pagsira sa Elterton Union at Zyperia ay lalo na nakamamanghang. Dahil sa kung gaano kahusay at ambisyoso ang kanilang mga salita, madali para sa kanila na lokohin ang iba. Sa katunayan, ang kanilang komprehensibo ngunit mapagpasyang plano ay maaaring makuha ang atensyon ng sinuman. Parang ginawa talaga nila. Kung hindi pa alam ni Levi ang tungkol dito, baka kinuha na rin siya ng mga ito. Sa kabila ng kung gaano nila ipinakita ang charade, napakaraming nakanganga na mga butas sa kanilang kwento. Malinaw, ang mga hindi pagkakatugma na ito ay halata lamang kay Levi at sa kanyang mga tauhan, dahil alam nila ang kanilang mga detalye ng maaga. Kung ito ay iba, hindi nila makikita sa pamamagitan nito. Isa sa mga hindi pagkakapare-pareho ay ang pagtatanong ni Ospi kay Levi tungkol sa sitwasyon 1 oras na ang nakalipas. Gusto nilang malaman kung confident na siya ngayong natapos na ang Super Deity Project ni Zyperia. Kaya, maaaring mahinuha na ang ahente 1 ay hindi kailanman nakipag-ugnayan sa kanila. Tungkol naman sa Apocalypse na binanggit ng ahente 2, mas alam ni Levi kaysa kanino pa ang tungkol sa kanilang kalagayan. Kung tutuusin, pinatay na niya ang lahat ng mga prospect ng mga deity at deity nila. Walang paraan na mayroon silang natitirang kapasidad para sa gulo. Kung tungkol kay Hoan, si Levi ay nagdulot ng kalituhan sa kanilang bansa. Sa pagkamatay ng prinsipe ng Corona, tinatakan nito ang sarili mula sa mundo at natural na hindi sumali sa anumang alyansa. Pagdating sa Kirea, nakita ang impormasyon ni Hydren sa kanila. Sa kasamaang palad, pinawi ni Levi ang lahat ng kanilang mga Diyos maliban kay Sami. Dahil dito, alam niyang kasinungalingan lang ang mga sinasabi tungkol sa kanilang gustong magtulungan. Sa totoo lang, walang kamali-mali ang plano ni Hydren. Gayunpaman, ito ay isang kahihiyan na si Levi ay nagtataglay ng impormasyon tungkol sa marami sa mga insidente na kasangkot, na nagsisinungaling sa kanya na makilala ang mga kan ng sabay-sabay. O kung hindi, siya ay talagang kinuha sa pamamagitan ng mga ito. Pilit na pinipigilan ang kanyang ngiti,
Ipinakita ni Levi ang kanyang suporta sa kanilang plano at pumayag pa siyang makipag-ayos kay Erudia para magkasundo sila ni Idre. Sige, sama-sama tayong lumakas at mag-imbita ng iba na sumama sa atin. Samantala, nabaling ang atensyon ng mga tao kay Dr. Erebus na nakatayo sa likuran ni Levi. May bitbit siyang mahabang kahon na gawa sa kahoy na nakabalot ng tela. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ano ang nasa loob. Nakuha lang nito ang atensyon nila dahil sa kakaiba nitong hugis. Kaya naman, lahat ay nagmasid dito dahil sa curiosity. Ang kahon ay talagang naglalaman ng lantang sanga ng puno na ipinasa nila kay Levi bilang 10 Millennium Snow Lotus. Dahil sa katotohanan na ito ay tila isang espada, nagpasya si Levi na itago ito upang mailabas niya ito sa mga nanloko sa kanya ng kanyang mga nakikita. Dahil dito, iyon ang dahilan kung bakit inutusan niya si Dr. Erebus na dalhin ang sanga ng puno. Ang tanging layunin ni Levi para dito ay tusukin ang katawan ng sino mang gustong gawin siya sa kanyang mga mali. Sa pananaw ni Hydren, hindi kailanman sumagi sa kanilang isipan na ang kahon ay naglalaman ng sanga ng puno na ginamit nila para ipahiya si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3145. Pinapatay ng curiosity ang pusa. Sa likod ng lantang sanga ng puno, si Dr. Erebus ay tila may dalang maalamat na sandata. Bukod dito, ang sandata ay gagamitin sa lahat ng kaluwalhatian nito upang patayin ang lahat ng naruroon. Habang hawak ang kaisipang iyon, si Dr. Erebus ay nakaramdam ng lutang, na para bang isa siyang anghel na dumating upang hatulan sila. Nang makita niya ang kakaibang ekspresyon ng mga taga-Hydren ay hindi niya maiwasang matuwa. Curious ka ba talaga? Huwag kalimutan, kuryosidad ang pumatay sa pusa. Kung sino man ang makakita nito mamaya ay mahaharap sa kamatayan. Hahaha. Pagkababa ni Levi sa sasakyang panghimpapawid, inilibot ni Levi ang kanyang paligid. Hindi masama, mukhang maganda talaga ito. Hindi ko akalain na isang grupo ng mga Rabbles na nagtipon-tipon dito mula sa iba pang panig ng mundo ay maaaring hubugin ninyo, taos pusong papuri sa kanila ni Levi. Nabuo ni Hydren ang sarili sa pamamagitan ng pagdedeklara na naghihiganti sila kay Idre. Kaya, talagang kahanga-hanga ang mabilis na pag-unlad na kanilang ginawa. Sa sandaling iyon, lahat ng tao sa Hydren ay nakangiti habang nakatingin kay Levi sa paraan. Ang tingin sa mga mata ay tila nagpapasalamat kay Levi para sa lahat ng kanilang mga nakikita sa kanila. Yun lang ang magagawa natin. O kung hindi, paano natin gagawin ang ating paghihiganti? Bulalas ni Agent Isa kay Levi, at ngayon, halos tapos na ang ating gawain. Sigurado ako na mayroon ka ng mahusay na kaalaman sa aming diskarte sa ngayon, na pag-isahin ang mundo at sirain ang Zyperia mula sa loob at labas. Ganyan natin ihahatid ang ating paghihiganti kay Idre. Kapag naisagawa na ang aming plano, wala nang magagawa si Zyperia kundi ibigay si Idre sa ilalim ng panggigipit mula sa bawat direksyon. Ngumiti si Levi. Ang galing. Mayroon ka talagang komprehensibong plano. Sa ganitong bilis, may pag-asa para sa atin na matagumpay na makapaghiganti kay Idre. Sa sandaling iyon, si Dr. Erebus at ang iba pa ay naglaro kasama. Hooray! Makapaghiganti na tayo sa wakas. Kahit na ang plano ay hindi magiging madali, mayroon pa ring magandang pagkakataon na magtagumpay. Sa kasamaang palad, ang Zyperia ay napakalakas, kaya wala kaming pagpipilian kundi ang magpatupad ng mga marahas na hakbang, hinaing ni Agent Isa. Lahat sila ay may disheartened expression sa kanilang mga mukha na kung saan ay hindi isang act sa lahat. Kung tutuusin, talagang wala silang magawa nang salakayin sila ni Idre kasama ang 5,000 Diyos. Hindi lang nila nagawang maghiganti noon, kundi kailangan din nilang pumatay ng sarili nilang mga kasama para lang mabuhay. Maliwanag, sila ay tunay na walang magawa sa ilalim ng mga kalagayang iyon. Gayunpaman, ngayon na isumat na nila ang kanilang sarili kay Idre, naglalagay na lamang sila ng isang palabas para kay Levi. Bakit hindi pa dinadala ng aircraft ang mga resources dito? Bakit hindi natin sila nakikita sa langit? Anong nangyayari? Bakit walang nagtatanong tungkol dito? Kanina pa dumating si Levi. Bakit walang ibang nangyayari? Sa sandaling iyon, ang lahat ay nagsimulang maging balisa, dahil walang anumang palatandaan ng iba pang sasakyang panghimpapawid ng kargamento.
Bilang resulta, nagsimulang lumaki ang mga nerbiyos na bulungan sa gitna ng karamihan. Sa katunayan, ang pitong ay gumagawa ng desisyon at ang kanilang mga katulong ay nakakaramdam ng nerbiyos kaysa sa iba. Sa kabila ng pagkabalisa ay wala silang lakas ng loob na magtanong. Sa sandaling iyon, ang mga miyembro ng Hydren ay nagpalitan ng tingin at desperadong nagpahiwatig sa isa't isa upang tanungin si Levi kung ang mga masasama ay papunta na. Sa ilalim ng mga sitwasyong iyon, hindi sila nakapagpadala ng isang tao upang suriin ng hindi itinaas ang mga hinala ni Levi. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, hindi napigilan ng Agent 5 na magkomento, Mr. Garrison, ngayon ay naayos na ang lahat. Ang huling natitirang bahagi ay ang pagdating ng iyong mga likas. Sa sandaling itinaas niya ang bagay, lahat ng iba ay nakahinga ng maluwag. Sa wakas, may nagdala na. Naglaro ang iba sa kanila. Mr. Garrison, nasaan ang mga nawawala? Hindi ba sila kasama mo? Iniisip namin na darating sila pagkatapos mo. Gayunpaman, tila walang anumang mga palatandaan ng iba pang sasakyang panghimpapawid. Mr. Garrison, nasaan ang iyong mga mali? Maaari bang iba ang paraan ng pagdadala mo sa kanila? Nakatingin ang lahat sa langit habang sinusubukan nilang pilitin ang pagkadismaya sa loob nila. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3146. Hayaang ipakita ko sa iyo ang isang kayamanan. Lahat sila ay nalulula sa pagkabalisa, dahil ang kanilang charade ay hindi maituturing na matagumpay hanggat hindi nila hawak ang mga mapagkukunan. Nakangiting tumingin si Levi sa karamihan at nagtanong, bakit parang nag-aalala kayo? Sa napakaraming mapagkukunang magagamit, walang dahilan upang magmadali. Sa lalong madaling panahon ay lumabas ang mga salita sa bibig ni Levi ay nagpanik ang lahat nang magsimula silang mag-isip kung si Levi ay kaina-hinala sa kanilang pandaraya. O marahil, nagsisimula na siyang mag-alala. Kahit na naniwala siya sa kanilang mga salita, tiyak na magiging mas maingat siya sa pag-aabot ng mga mapagkukunan. Kahit papaano, gusto niyang makita kung paano gumana ang organisasyon at kung totoo ba ito sa layunin nitong paghihiganti kay Idre. Sa pamamagitan lamang ng pagpapatunay sa sarili niyang mga mata ay handa siyang ibigay ang mga mapagkukunan. It wasn't a matter of if he believed them or not, it was just a testament kung gaano siya ka-experience. Sa sandaling iyon, ang gayong mga kaisipan ay kumikislap sa isipan ng mga gumagawa ng desisyon, dahil napagpasyahan nila na si Levi ay nag-iisip sa mga linyang iyon. Nais niyang tiyakin na ang mga ito ay legit bago magpasya sa pagbibigay sa kanila ng mga mapagkukunan. Walang nagmamadali, nag-aalala lang kami sa proseso ng transportasyon. Magiging mahirap kung may ibang tumitingin sa kanila, sabay paliwanag ni Agent 1. Sabay tingin niya sa mga tauhan niya. Sabay-sabay na tugon ng Agent 3, huwag muna nating pag-usapan ang resources sa ngayon, Mr. Garrison. Sa halip, pag-usapan natin sina Idre at Zyperia. Pag-usapan sila. Natigilan si Levi. Gusto niyang malaman kung ano ang itinago nila sa kanilang manggas. To be honest, nakapasok na kami kamakailan sa Zyperia at Idre kasama ng aming mga especially iya. Sa ngayon, ang mga especially iya na iyon ay patuloy na nagbibigay sa amin ng impormasyon mula sa loob ng panloob na operasyon ni Idre, nakangiting pahayag ni Agent 3. Puff, halos mapahagalpak ng tawa si Levi. Sa kabila ng pagiging dobleng ahente ni Idris, mayroon silang pisngi na i-claim na mayroon silang mga especially iya doon. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Curious talaga si Levi. Mr. Garrison, mangyaring pumunta muna sa aming intelligence department. Si Agent 3 ang nanguna, habang si Levi at ang kanyang entourage ay sumunod sa likuran. Pagdating nila, ibinunyag ng intelligence team ang lahat ng impormasyon na kanilang natanggap. Ito ang balita na matagumpay na binuo ng Zyperia ang pinakahuling bersyon ng Super Deity. Ang impormasyon ay hindi lamang kasama ang komprehensibong data ngunit nagsiwalat din ng katotohanan na ang pinakamakapangyarihang Super Deity sa labanan ay hindi pa nasusukat. Higit pa rito, kasama rin dito ang kasalukuyang plano ni Idre sa pag-upgrade ng sarili nitong mga kakayahan. Dahil sa pagiging sensitibo ng impormasyon, hindi may kakaila na ang mga gumagawa ng desisyon ay napakatalino. Nagawa nilang makumbinsi ang sinuman na may ganoong malalim na data. Gayunpaman,
Ang impormasyong iyon ay ibinigay sa kanila bilang dobleng ahente at hindi nakuha ng kanilang mga especially iya gaya ng inaangkin. Sa kabila nito, pananagutan pa rin nila ang pagpapakita nito kay Levi, dahil wala nang higit na kapanipaniwala kaysa doon. Ngayong napakalakas ng Zyperia na mayroon itong hegemonya sa mundo at pinalakas ni Idre ang kanilang sarili ng malaki, paano natin ipaghihiganti? Kailangan nating magmadali at maging mas makapangyarihan. Garrison, dalhin ang mga mapagkukunan. Wala tayong oras para mawala. Higit pa rito, ang pinakahuling ulat mula sa aking mga especially iya ay nagpapakita na ang Zyperia ay nagpapatibay ng isang patakaran ng digmaan kung saan lipulin nila ang lahat ng kanilang mga kaaway. Bilang resulta, darating din si Idre para sa atin. Kaya, kapos tayo sa oras ngayon. Mr. Garrison, ipadala ang mga resources para makapaghanda na tayo kaagad. Nang makita ng mga lalaki na kumbinsido si Levi, sinimulan nilang ibalik ang paksa sa mga mapagkukunan. Nagkunwaring gulat si Levi. Talaga, kailan pa lumaki ang usapin sa ganoong lawak? Kung ganoon, ang oras ay mahalaga. Ginamit ng ahente isa ang pagkakataong magtanong, kaya, nasaan ang mga mapagkukunan, Mr. Garrison? Dinala mo ba sila dito? Speaking of the resources, gusto ko munang ipakita sa iyo ang isang kayamanan ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Levi. Kayamanan. Anong kayamanan? Napuno ng curiosity ang lahat. Isang misteryosong ngiti ang isinukli ni Levi. Kung ikukumpara sa kayamanan na ipapakita ko sa iyo, ang mga mapagkukunan ay halos walang halaga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3147. Ang pamilyar na kaong kahoy. Ang mga mapagkukunan ay walang halaga kumpara sa kayamanan. Halos hindi pa tapos si Levi nang kumikinang sa katakawan ang mga mata ng mga lalaki. Nagdala ba si Levi ng banal na kasangkapan? Sa isang kisap mata, hindi na sila nakatutok sa mga mapagkukunan, dahil may dala si Levi na itinuturing niyang isang mahalagang kayamanan. Dahil sa pagkakalantad ni Levi at sa kanyang walang katapusang supply ng mga mapagkukunan, isang bagay lamang na kahanga-hanga ang maaaring maging dahilan upang makita niya ito sa ganoong paraan, na isang talagang bihirang pangyayari. Sa kanilang pag-uusisa, inilagay ng lahat ang mga mapagkukunan sa likod ng kanilang isip. Hindi napigilan ni Agent Isa na magtanong, Mr. Garrison, nasaan itong tinatawag na kayamanan mo? Tama na yan. Ano ito? Mukhang misteryoso talaga. Para sa isang bagay na nakakuha ng iyong mata, sigurado ako na ito ay talagang pambihira. Mr. Garrison, ngayong napukaw mo na ang aming interes, dapat mong ipakita ito sa amin kaagad. Ang iba ay nagpahayag ng parehong antas ng matinding pag-usisa. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Dr. Erebus. Gaya nga ng kasabihan, ang kuryosidad ang pumatay sa pusa. Gayunpaman, ang mga taong ito ay nagpipilit na malaman kung ano ito, hindi alam na ito ay magdadala sa kanilang kamatayan. Gayunpaman, si Dr. Erebus, Digital God, at ang lahat ay napuno ng pag-asa, dahil alam nilang nagsisimula pa lang ang palabas. Kaya lang, ibang-iba ang anticipation na naramdaman nila kaysa kay Hydran. Siyempre, nakakabilib. Bago iyon, kailangan kong malaman, narito ba ang lahat sa iyong organisasyon? Tanong ni Levi. Dahil nandoon siya para lipulin silang lahat, walang kabuluhan kung makaligtaan niya ang ilan sa kanila. Kaya naman, pinaalalahanan pa niya sila na tipunin ang lahat bago siya dumating. Nandito kaming lahat. Nang matanggap namin ang iyong mensahe, lahat kami ay nagtipon dito. Sa katunayan, nag-aalala kami na mapupunta kami sa maikling kamay dahil sa bilang ng mga mapagkukunan na kailangang ilipat. Ngayong natipon na ang lahat sa organisasyon, mayroon tayong kabuuang 170,000 lalaki, magkasunod na sagot ni Agent Isa at ng kanyang mga tauhan. Napangiti si Levi. Ang galing. Sa lahat ng naririto, gagawin nitong mas madali ang mga bagay. Nang makita nilang ngumiti si Levi, ngumiti din sila sa tabi niya. Lingid sa kanilang kaalaman, ang nakatago sa ilalim ng ngiti ni Levi ay isang umaapaw na layuning pumatay. Ang kanyang intensyon ay patayin ang lahat kapag nakumpirma niyang naruroon silang lahat. Sa kasamaang palad, ang pagkaunawa ni Hydran sa ibig sabihin ni Levi ay ganap na naiiba.
At ngayon, ilalantad ko itong hindi mabibaylang kayamanan para makita mo. Ngumisi si Levi. Isang kaguluhan ang maririnig sa buong isla habang ang lahat ay nagpupursage para makita kung ano ang kayamanan ni Levi. Puno ng pananabik, walang korap na tinitigan si Agent Isa at ang iba pa kay Levi. Kasunod nito, tinawag ni Levi si Dr. Erebus. Erebus. Nakuha ko. Si Dr. Erebus ay humakbang pasulong. Boom! Ang mga mata ng lahat ay kumikinang sa pananabik dahil halos hindi na sila makapaghintay na makita ang kayamanan. Nang makita nila ang sako na daladala ni Dr. Hindi katakataka na ito ay nabalot ng maingat. Maliwanag, lahat ay tama na malaman ito ng mas maaga. Siguradong espesyal para sa kanya ang dalhin ito sa lahat ng oras na ito. Hindi mabilang na pares ng mga mata ang nahulog kay Dr. Erebus. Sa pagtingin sa mga tao, si Dr. Erebus ay napabuntong hininga, ang sinumang tumitingin sa kayamanan ay hahaharap sa kamatayan. Lahat ay nanonood habang inilapag niya ang bag ng tela at binabalatan ito ng patong-patong. I wonder kung ano ang nasa loob. Mukhang kahoy na kahon. Talagang nasa loob ang kayamanan. Ang kahon ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang kayamanan. Nang maalis ang tela, isang kahon na gawa sa kahoy ang nagsiwalat. Parang pamilyar yung box. Parang nakita na natin to somewhere before, komento ng isa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3148. Ang lantang sanga ng puno. Kahit na ang karamihan sa kanila ay hindi nakilala ang kahoy na kahon, ang ilan sa kanila ay alam pa rin kung ano ito. Pagkatapos ng lahat, ang kahon ay nagmula sa kanilang mga kamay. Dahil dito, nakita nilang pamilyar ito nang makita nila ito ngunit hindi nila maalala ang pinagmulan nito. Pakiramdam ko ay nakita ko na ang kahon noon, sabay na bulungan ni Agent 23 at Agent 29. Para naman sa tatlo pang naging bite kay Levi dati, ganoon din ang naramdaman nila. Paanong hindi, dahil sila ang unang bumili ng kahon. Hindi lang nila ito makilala dahil sa biglaang pag-unveil nito. Mukhang pamilyar talaga ang kahon. Kahit na ang 7 mga gumagawa ng desisyon ay nakitang pamilyar ito bagaman walang nakakaalala kung bakit. Para naman sa mga talagang nagpadala nito kay Levi, nakatayo sila sa likod at halos wala silang makita. Kung tumayo sila ng kaunti papalapit, nakilala nila agad ang kahon. Sa kabila ng katanji tanging disenyo ng kahon, hindi ito mukhang kakaiba para sa iba. Bukod dito, lahat sila ay ginulo ng pagkabalisa upang makita kung ano talaga ang kayamanan. Matapos ang mabilis na pagsulyap sa kahon na gawa sa kahoy, tila hindi sila naabala dito, dahil hindi na sila makapaghintay na mabuksan ang kahon at maibunyag ang kayamanan. Nabulag sa kasakiman, walang nakakilala sa kahon. Samantala, natigilan si Levi. Nabaliw na ba sila sa kasakiman? Paanong hindi nila masasabi kung saan galing ang kahon? Nagulat din si Dr. Erebus dahil inaasahan niyang mahihingal sila sa sandaling makita nila ito. Sa huli, walang nakakilala dito. Anong ginagawa nila? Buksan mo, bilasan mo, buksan mo. Nasaan ang kayamanan? Isa-isang naghiyawan ang mga tao nang makita nilang huminto si Dr. Erebus. Ang 7 mga gumagawa ng desisyon ay naramdaman pa ang pagnanasa na buksan ang kahon mismo. Tuwang-tuwa sila na halos hindi na nila napigilan ang kanilang mga sarili hanggang sa hindi nila alam kung gaano kadaling napukaw ni Levi ang kanilang pagkamausisa. Matapos hintayin si Levi ng 5 araw, bigo sila ngayon sa isa pang pagkaantala upang makita ang kayamanan. Nakikiusap ako sa iyo, bilasan mo at ipakita sa amin ang kayamanan. Halos lumuhad si Agent 33 sa harap ni Dr. Erebus, na umiling bilang pagbibitiw. Pagsisisihan mo ito, dahil mamamatay ka kapag napagmasdan mo ito. Dahil sa kung gaano kagalit ang lahat, walang tumanggap ng payo ni Dr. Erebus o nag-isip ng posibleng panganib. Nang bubuksan na sana ito ni Dr. Erebus, pinigilan siya ni Levi. Nakatitig sa mga tao, muli siyang nagtanong, gusto mo ba talagang makita ang kayamanan? Namin. Oo, ginagawa namin. Ang daming naghiyawan na parang nawalan ng malay. Sa katunayan, ang 7 gumagawa ng desisyon ang pinakamalakas na sumigaw. Mr. Garrison, luluhod ako para sa iyo.
Ipakita mo lang sa amin ang kayamanan. Hindi na nila napigilan ang kanilang mga emosyon. Lumawak ang ngiti sa labi ni Levi nang makita ang reaksyon nila. Gusto mo ba talagang makita? Siguradong pagsisisihan mo ito. Sa sandaling iyon, lahat sila ay tumango ng mariin. Hindi kami magsisisi. Tiyak na hindi namin gagawin. Bilis, ipakita mo sa amin. Time na udyok ng karamihan. Ngumuso si Levi, fine. Binigyan kita ng pagkakataon, pero ayaw mong kunin. Nagulat sila sa sinabi ni Levi. Ano ang ibig niyang sabihin? Sa kasamaang palad para sa kanila, hindi nila ito masyadong naisip. Inutusan ni Levi si Dr. Erebus na buksan ang kahon. Basag. Sa wakas ay nabuksan na ang kahon. Sa gitna ng lahat ng hindi nahahati na atensyon, inilabas ni Dr. Erebus ang tuyong sanga ng puno na tila isang espada. Ano? Hindi ba ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3149. Ang joke ng 10 Millennium Snow Lotus. Halos biglang hamupa ang ingay habang ang mga tao ay nagpipigil ng hininga sa nakatulala na katahimikan. Ang hitsura ng mga sanga ng puno ay nagugat sa kanila sa lugar sa takot na parang isang bug zone ng nagyayelong unos ang sumugod mula sa ilalim ng kanilang mga paa at binalot sila ng isang bloke ng hamog na nagyelo. Nakakaloka ang mga pangyayari. Hinihintay nila ang kayamanan ngunit walang sino mang umasa na iyon. Isa itong kinalabasan na hindi inaasahan ng sino man sa kanila. Si Dr. Erebus, gayunpaman, ay binati ng mismong eksenang hinulaan niya. Walang alinlangan na hindi sila makapagsalita kapag nakita nila ito. Mula sa kinatatayuan niya, ang hindi gumagalaw na karamihan ay mas mukhang mga estatwa sa halip na mga tao. Walang nakakilala sa kahoy na kahon hanggang sa lumitaw ang lantang sanga sa tabi nito. Noon lang namulat sa kanilang mga mukha ang pagkakaintindi. Hindi ba iyon ang kahon na ipinadala namin kay Levi bilang panghuling insulto noong nagsisinungaling kami sa kanya tungkol sa 10 Millennium Snow Lotus? Paano tayo nakakalimutan? Iyon ang pinakamasakit na ginawa namin sa kanya. Walang paraan na makakalimutan natin iyon. Maaaring hindi namin ito nakilala kung alinman sa mga bagay ang ginawa ngunit kapag pareho silang lumabas, malalaman ang bawat isa sa amin sa karamihan. Sa katunayan, ang mga hindi nakakaalam, pati na rin ang mga gustong maghayganti, ay pinatay na natin. Ang iba na nakaligtas ay nagsabuatan para dayin si Levi. Para sa Agent Pito, ang realisasyon ay bumagsak sa kanya na parang isang kulog. Dahil siya ang pumulot ng tuyong sanga, mas alam niya kaysa sa iba. Noon, sinadya lang nilang dumaan sa panlilinlang dahil masyadong mahirap ang kilos ng pagpapadala ng kahon na gawa sa kahoy para sa karagdagang patong ng insulto. Gayunpaman, naramdaman ng ahente 6 na maingat na dumaan sa kahihiyan at iminungkahi na magpadala ng isang walang laman na kahon. Sinalubong ito ng magiliw na palakpakan. Sa pagkakaroon ng kasunduan ng lahat, ang plano ay mabilis na isinagawa. Ang mga taong naging bite kay Levi ay bumili ng isang kahon na gawa sa kahoy. Hindi nasiyahan ang Agent Pito. Kinuha niya ang isang tuyong sanga sa ilalim ng kanyang mga paa at inilagay sa kahoy na kahon. Hindi kami nagsinungaling kay Levi, biro ni Agent Pito sa oras na iyon. Hindi ba ito ang 10 Millennium Snow Lotus na habol niya? Eto na. Di nagtagal, naging running gag na ito sa grupo nila. Sa tuwing makakakita sila ng lantang sanga tulad ng nasa kahon, tinawag nila itong 10 Millennium Snow Lotus. Kahit nakalimutan nila ang tungkol sa kahon, ang lantang sanga ay walang alinlangan na mag-iiwan ng malalim na impresyon. Nakilala kaagad ng mga tao ang lantang sanga, na isang hindi malilimutang tanawin sa Agent Pito dahil ito ay isang matinding dagok sa kanya. Hindi nakakagulat na ang kahoy na kahon ay mukhang pamilyar. Ito ay kinuha sa amin. Sa sandaling iyon, walang iba maliban sa mga kaisipan ng kayamanan sa kanilang isipan. Ang 7 gumagawa ng desisyon ay naging isang masamang lilam ng berde nang makita ang lantang sanga. Ang natitira sa mga tao ay naging unhinged sa shock. Yun ba? Ang kayamanan. Higit sa lahat, bakit dinala ito ni Levi para ipakita sa atin? Pwede bang? Biglang, isang nakakatakot na posibilidad ang naganap sa kanila na may nagbabala at bigla ang pagbagsak ng isang kulog. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3150. Parang espada.
Bagamat maliwanag at maaraw ang araw, para sa mga tao ay tila naging kulay abo ang langit. Naparalisa ang kanilang isip sa gulat. Habang napuno ng mapurol na ugong ang kanilang mga tainga, ang mga guni-guni ng kumpletong pagkalipol ay naaninag sa harap ng kanilang mga mata. Nakakatakot na isipin. Paano kaya iyon? Di ba tinapon na yan? Paanong meron pa siya nito? Ibig sabihin nalaman na niya ang tungkol sa 10 Millennium Snow Lotus na panlilinlang. Lalong natakot ang mga tao sa kaisipang iyon habang nagbubuga sila ng sama-samang hingal. Imposible. Naging maingat kami. Bagamat lahat tayo ay may papel sa pamamagitan ng pagsasabi ng ating sigasig sa pakikilahok sa panlilinlang, si Agent 3 ang nag-orkestra nito. Siya ay palaging isang maingat na tao at hindi nag-iiwan ng anumang mga pahiwatig. Kahit na ang mga taong nag-imbestiga sa kanyang kalagayan ay wala ring naibunga. Paano mananatiling kalmado si Levi kung alam niya ang totoo? At saka, kung talagang aware na siya, would it make sense na magsinungaling ulit sa kanya? Ang mga mapagkukunan ay dinala sa amin na ginagawang imposible na malaman niya. Habang ang karamihan ay nagpahayag na ng kanilang suporta kay Levi upang harapin si Hydrant, sila ay natakot sa patunay na nasa harapan nila. Nagsimula silang magkaroon ng hinala sa naantalang pagdating ng mga mapagkukunan ni Levi. Bawat mata ay kay Levi na hindi mabasa ang ekspresyon. Alam na ba niya ang mga nangyayari? Ang hirap sabihin. Nagsimulang makaramdam ng takot ang 7 gumagawa ng desisyon, lalo na ang Agent 7 at Agent 3. Matapos gawin ni Agent 1 ang lahat ng kanyang makakaya upang mabawi ang kanyang katinoan, bumaling siya kay Levi. Ano ang kahulugan nito, Ginoong Garrison? Nasaan ang kayamanan? Baka mali ang dala mo. Ang iba ay tumunog, nagkukunwaring kamangmangan. Tama na. Nasaan ang kayamanan? Sapat na mga laro, Mr. Garrison. Gusto naming makita. Sinadya nilang subukan kung alam ni Levi ang katotohanan. Napangiti siya, ang mahiwagang pakiramdam ng pag-iisip ay lalong lumalim sa higit pang pagkalito ng mga tao habang nagsasalita siya. Nandito lang. Tumigil ka na sa panggugulo, Mr. Garrison, pagod na pakiusap ni Agent 1. Iyan ay isang lantang sanga ng puno. Paano ito magiging kayamanan? Ang iba ay tumunog. Ang lantang sanga na ito ay halos hindi maihahambing sa mapagkukunan. Paano ito naging kayamanan? Mapilit si Levi. Ito na. Bago pa maputol ang iba, ipinuwesto ni Levi ang tanong habang iniaabot niya ang natuyong sanga. Ano sa tingin mo ang kahawig ng sangay na ito? Ang karamihan ay lumilitaw na lubusang nalilito, hindi pa rin sigurado kung alam ni Levi o hindi ang kanilang panlilinlang. Gayunpaman, nadama nilang obligado siyang pagpapatawa. Tulad ng mahiwagang damo, pansamantalang sagot ni Agent 1. Ang iba ay nag-alok ng kanilang mga hula. Ginseng, Snow Lotus. Napailing si Levi sa lahat ng naging tugon. Hindi, tingnan mo ang hugis. Ano ang nagpapaalala sa iyo? Pinagpag niya ang sanga sa kanyang kamay na tila ginagabayan ang kanilang hinuha. Hindi maisip ni Agent 1 at ng kanyang mga tauhan sa buong buhay nila kung ano ang ibig sabihin ni Levi. Hindi namin alam, Mr. Garrison, pagsang-ayon ng Agent 1. Ang aming imahinasyon ay masyadong limitado, tila. Sa sandaling iyon, isang boses ang nagmula sa sulok. Mukhang espada. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3151. Hulaan mo kung sino. Habang tumatagal ang titig ko dito, mas sigurado ako sa sagot ko. Ang bahaging hinahawakan ni Levi ay ang hilt. Sa itaas nito ay ang talam. Ang buong bagay ay kahawig ng isang espada. Ang mga mata ni Levi ay kumikinang sa kasiyahan. Iyan ang sagot na hinahanap ko. Natigilan ang karamihan. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Humihingal na tumingin ang mga tao kay Levi at hinihintay ang kanyang hatol. Si Ahente 1 at ang iba ay nakatayong nanginginig sa takot, na hindi nang ahas na magtanong pa habang maamo silang nakikinig kay Levi. Kinaway-kaway niya ang sanga sa paligid sa amusement. Iyon din ang naisip ko noong una ko itong nakita. Napansin ko ang hugis kaya napanatili ko ang sanga sa akin. Ano ang gagawin mo sa isang lantang sanga na ganyan, Mr. Garrison? Tanong ni Dr. Erebus, na naglalaro. Ano ang ginagawa ng isang tao sa isang espada? Siyempre, pumatay ng tao.
Isang panginginig ng takot ang dumaan sa mga tao nang maramdaman nila ang malamig na hangin na tumatagos sa kanilang mga katawan, dahilan upang sila ay manginig. Ang nakamamatay na layunin sa likod ng maaliwalas na pananalita ni Levi na naramdaman nilang darating ay nagparamdam sa kanila na parang namarkahan na ang kanilang lugar sa impyerno. Dahil dito, marami ang nagsimulang humihingal sa takot. Sumabog ang kaguluhan sa eksena habang naghahabol ng hininga at sumabog ang mga ngipin sa lahat ng panig. Sino ang gusto mong patayin? Doktor, Erebus urged. Biglang tumigil ang ingay. Kahit na ang tunog ng gulat na paghinga ay hindi naririnig. Parang tumigil ang oras at espasyo ng mga sandaling iyon. Ang mga miyembro ng karamihan ay mas mukhang mga estatwa kaysa mga tao. Nakangiting ibinaling ni Levi ang tingin sa mga gumagawa ng desisyon. Sino sa tingin mo ang dapat kong patayin? Parang kidlat na bumagsak sa eardrums nila ang tanong at napangiti sila. Nakukuha namin ang pahiwatig. Sa puntong iyon, naunawaan ng lahat na tiyak na alam ni Levi ang panlilinlang. Hindi pa ba sapat na patunay ang bawat kilos niya hanggang sa pagtatanong ng malupit na rhetorical na tanong na iyon na alam niya ang lahat? Gusto niya tayong patayin. Ang kapaligiran ay naging tense at tahimik ng sabay-sabay, puno ng pag-asam ng isang bomba na sisabog. Ang nerbiyos ng bawat isang tao ay naunat sa kanilang breakpoint. Hindi nila nilayo na sunugin ang kanilang mga tulay kasama si Levi dahil gusto pa rin nila ang kanyang mga mapagkukunan. Paano kung nagkataon lang? Paano kung may pag-asa pa ang kanyang resources? Buti na lang at sumaklolo si Agent 3. Para patayin ang common enemy natin Idre. Tama na yan. Para patayin si Idre. Nakahinga ng maluwag sa napapanahong tugon, nagsimulang tumunog ang Agent 1 at ang iba pa. Sa pamamagitan ng kanilang pinagsama-samang pagsisikap, hindi nagtagal para ma-neutralize ang discomfort. Natuwa si Levi. Iyon ay isang nakakatawang tugon para mawala ang tensyon. Pinag-aralan niya ang lantang sanga. Kailangang patayin si Idre, walang duda, ngunit hindi sa sangay na ito. Ang sangay na ito ay para sa iba. Tama, idinagdag ang ahente 3. Haharapin ng ating mga kalaban ang galit nito. Lumakas ang loob ni Agent 1. Tumigil ka na sa panggugulo, Mr. Garrison. Nakita namin ang kayamanan na iyong pinag-usapan. Nasaan ang mga mapagkukunan? Baka kailangan nating pag-usapan ang ibang bagay. Sinubukan ng iba na ilipat ang paksa ng usapan. Hindi namin nakita ang mga mapagkukunan, Mr. Garrison. Baka may nangyari. Napangiti si Levi nang nakakasiguro. Huwag mag-alala, gumawa ako ng mga pagsasaayos para sa mga mapagkukunan. Para ipadala sa impyerno kasama kayong lahat. Dinasarmahan ng kanyang ngiti, pinuspos ng kanyang mga salita ang karamihan ng pag-asa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3152. Itigil ang pagpapanggap. Sinubukan ni Dr. Erebus ang lahat para pigilan ang pagtawa. Mga tanga. Ang presyo ng mga mapagkukunan ay binayaran ng iyong dugo. Kung bibigyan ka namin ng mas maraming mapagkukunan, hindi ka magkakaroon ng sapat na buhay na matitira. Napangiti si Agent 1 sa sinabi ni Levi na parang nakarating sa conclusion. Ano ang ibig mong sabihin noon, Mr. Garrison? Tanong ng isang boses sa karamihan. Itinaas ni Levi ang natuyong sanga. Hindi mo ba alam kung saan nanggaling ito? May nagtangkang lokohin ako sa aking mga mapagkukunan gamit ang 10 Millennium Snow Lotus. Matapos may hatid ang mga mapagkukunan, ang lotus ay nanatiling natagpuan. Sa halip, iniwan nila ako sa kaawa-awang sangay na ito. Ano ba? Ang pisngi. How dare they deceive Mr. Garrison? May death wish ba sila? Nagkunwaring nagulat si Ahente 1 at ang kanyang mga tauhan sa paghahayag. Sa una ay nabigo, pagkatapos ay sumagi sa isip ko na ang sanga ay kahawig ng isang espada, sabi ni Levi, ang kanyang boses ay biglang malamig. Nanumpa ako na gamitin ang sangay na ito upang ipaghiganti ang aking sarili laban sa mga nagsinungaling sa akin. Si Agent 1 at ang kanyang mga tauhan ay nakaramdam ng nakasusuklam na lamig na bomb alot sa kanila, ang ilan ay nakikinita na ang kanilang sarili na ibinaon sa sanga at nanginginig sa naunang sakit. Maraming nakatanggap ng aking gantimpala sa panahong iyon ang nilinlang ako. Naalala ko ang bawat isa sa kanila at ipaghihiganti ko ang aking sarili ng naaayon. Nagsisimula ng magkaroon ng ideya ang mga tao kung saan niya pupunta iyon.
Hindi ba nagkaroon ng genocide ilang araw na ang nakalipas? Kahit na ang bilang ng mga namatay na higit sa 100,000 ay hindi ang pinakamalaki sa kasaysayan ng tao, ngunit nakakalat sa buong mundo, sila ay namatay sa loob ng isang araw. Kabilang sa mga namatay ay ang Dark Sentinels ng Elterton Union. Nakakakilabot. Ang taong responsable para sa malawakang kalupitan na ginawa ilang araw na ang nakalipas ay hindi kilala, ni ang kanyang relasyon sa Elterton Union. Gayunpaman, ang pananalita ni Levi ay nagbigay liwanag sa bagay na iyon. May pagkakatulad sila at tayo. Pareho naming nilinlang si Levi para makuha ang kanyang resources. Dahil namatay na sila sa kamay ni Levi, baka susunod na tayo. Sa isiping iyon, lalong namutla ang mga tao. Kung totoo yan, malaki ang problema natin. Alam kaya ni Levi sa buong oras na ito na siya ay nagsisinungaling? Naging bitag ba ito? Nanginginig sa takot, hindi sila naglakas loob na isipin ang higit pa sa puntong iyon. Maging si Idre ay nagawang linlangan ako. Easy target ba talaga ako? Bulong ni Levi sa sarili. Sa katunayan, tiwala sila na hindi man lang nila dinala ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Dahil sa kanilang pagmamataas, ang 3 pinuno at 20 sa kanilang mga tauhan ay madaling napatay. Sa sandaling iyon, nagpakita siya sa karamihan bilang ang Diablo mismo. Anong kalokohan ang nangyayari? Ang banta na iyon ay mas nakakatakot kaysa sa pamumuno ni Idre sa 5,000 deities. Napatingin si Levi sa mga tao. Ang bawat isa sa kanila ay pinarusahan dahil sa kanilang mga paglabag. Hindi ako kumilos laban sa ilan sa aking mga kaaway, mas gusto ko sa halip na bigyan sila ng pagkakataong magkaroon ng sarili, ako pa rin. Naghihintay ng pag-amin para sa mga sangkot sa panlilinlang na kinasasangkutan ng 10 Millennium Snow Lotus. Ang mga taong ito ay gumawa ng isang lubos na mahusay na trabaho na hindi nag-iiwan ng bakas ng kanilang mga aksyon sa likod. Habang nagsasalita siya, biglang lumingon si Levi kay Agent Isa at sa iba pa. Alam mo ba kung sino ang mga nagsinungaling sa akin tungkol sa 10 Millennium Snow Lotus? Umiling si Agent Isa at Agent 2. Walang ideya, sagot ng Ahente 3. Si Idre kaya. Isa-isang umiling ang iba na parang natatakot na makita ni Levi ang kanilang panloloko. Tumawa si Levi. Nagpapanggap ka pa ba? Hayaan mong sariwain ko ang iyong alaala. Ang mga tao ay lumunok. Nang ano, sa ilalim ng kanilang nakatulala na tingin, ang natuyong sanga sa kamay ni Levi ay naging isang nakamamatay na espada habang tinutusok niya ito sa tiyan ni Agent 3. Dugo ang umagos mula sa saksak na parang pinong ambon sa bawat mukha ng mga manunood. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3153. Hayaan akong i-refresh ang iyong memorya. Wala sa amin ang inaasahan nito. Umiikot lang siya sa pagpatay kung kailan niya gusto. Maging si Dr. Erebus ay natigilan. Alam kong mag-iinarte si Levi, hindi ko lang alam kung kailan. Sobrang biglaan. Inaasahan kong kumilos siya sa ibang pagkakataon kaysa sa mas maaga. Sa una ay nanigas sa takot sa kakatuwa na palabas sa kanilang harapan, ang pagsabog ng sariwa, mainit na dugo sa kanilang mukha ay nagsimula sa kanilang pag-iisip. Sinaksak ni Levi ang Agent 3 ng lantang sanga. Paano ito posible? Gayunpaman, ang mainit na likidong-likidong dumadaloy sa kanila at ang amoy ng metal ay nagsisilbing hindi maikakailang patunay laban sa kanilang pagtanggi. Nag-spray at mamubula ang dugo mula sa sugat ni Agent 3 nang bunutin ni Levi ang sanga mula sa katawan ng kanyang biktima, na hindi makapaniwalang tumingin sa huli. Bakas sa mukha niya ang gulat na hindi niya inaasahan ang gagawin ni Levi. Ang mapurol na kalabog ng walang buhay na katawan ni Agent 3 na bumagsak sa lupa ay yumanig sa marami sa mga tao mula sa kanila na nakakasindak na pag-iisip. Bawat mata sa karamihan ay lumingon kay Levi. Hindi sila nag-iisa sa kanilang kawalang paniwala. Maging ang 6 na iba pang gumagawa ng desisyon ay natakot nang makita ang kanilang nahulog na kasamahan. Mayroon kaming higit pang mga katanungan kaysa sa mga sagot sa puntong ito. Ang ilan pa nga ay parang natulala na parabang napakasama ng palabas na nasa harapan nila na hindi nila maintindihan ang mga katatakutan na kanilang nasaksihan. Ang sensasyon ng sariwang dugo sa kanilang mga mukha ay ganap na natanggal sa kanila. Sa mahabang panahon, hindi sila nakasagot. Na-refresh ko ang iyong memorya. Malamig na sarcasm na sabi ni Levi. Naaalala mo na ba ngayon?
Si Agent Isa ang unang nakabawi sa kanyang katinoan. Ako. Nang lumabas ang unang salita sa kanyang bibig, ginawa ni Levi ng suntok si Ahente 2 na tumabi sa kanyang kasama at pilit na itinulak ang natuyong sanga na hawak niya sa kanyang kanang kamay sa lalamunan ng huli sa gitna ng sariwang spray ng dugo. Pinapatay niya si Agent 2 na parang manok para patayin. Nanlamig ang mga mata ni Agent 2 sa gulat. Sa isang buong pagsisikap na ganap na ipatawag ang mga labi ng kanyang instincts, sinubukan niyang magpumiglas ngunit natagpuan sa kanyang sindek na ang kanyang katawan ay naging hindi kumikibo. Nang mawala ang liwanag sa kanyang nakakatakot na mga mata, bumagsak ang kanyang katawan ng may kabog at hindi na gumalaw pa. Iyon ay isang hindi pa naganap na mga pangyayari. Unang Ahente 3, ngayon Ahente 2. Nadaig na naman ni Levi ang sarili niya. Ang Ahente 2 at Ahente 3 ay mga Diyosa, ang pinakamakapangyarihang grupo sa loob ng organisasyon. Ang 7 gumagawa ng desisyon ay nakamit ang kapangyarihang taglay nila sa pamamagitan ng pag-abuso sa kanilang posisyon upang isave ang pinakamahusay na mga hakbang para sa kanilang sarili bago ipasa ang mga ito. Kahit na ang 7 ay ang pinakamakapangyarihang mandirigma sa kanilang organisasyon, hindi sila mas makapangyarihan kaysa sa mga ibon na nasa kamay ni Levi. Marahil ay pinalad siya sa isang palihim na pag-atake sa Ahente 3, ngunit ang Ahente 2 ay sinalakay sa paningin ng lahat. Ito ay isang testamento sa mga kakayahan ni Levi para masupol sila ng madali gaya ng ginawa niya. Sa panibagong kalabog, bumagsak ang katawan ni Agent 2 sa tabi ng kanyang kasama. Nagsimulang magpawisan ang karamihan. Dalawang magkasunod iyon. Nakita nila kung ano ang darating. Mukhang hindi nandito si Levi para maghatid ng resources. Nandito yata siya para maghiganti. Ang kaisipang iyon ay bumangon sa marami sa karamihan. Hinugot ni Levi ang lantang sanga mula sa kanyang pinakahuling biktima. Bago siya makapagsalita ng anuman, nagkusa si Agent Isa sa pagtatangkang wakasan ang massacre. Malamang nagkakamali ka, Mr. Garrison. Bakit mo gagawin ang ganoong bagay? Pinatay mo ang 2 kong kapatid sa hindi malamang dahilan. Hindi mo man lang ipaliwanag ang sarili mo. Ang natitira ay tumunog nang mabawi nila ang kanilang talino. Malamang nagkakamali ka, Mr. Garrison. Bakit mo papatayin ang mga kakampi mo? Para silang pamilya mo. Bakit mo papatayin ang sarili mong kapamilya? Hindi namin maintindihan ang tinutukoy mo, Mr. Garrison. Walang kinalaman sa atin yan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3154. Nakakadiri. Sa isang iglap, ang naghahalong boses ng karamihan na humihingi ng sagot mula kay Levi ay sumabog mula sa lahat ng panig. Sinulyapan ni Levi ang mga tao. In denial pa rin, ikaw ba? Sisimulan kitang patayin isa-isa hanggang sa umamin ka sa iyong mga kasalanan. Ang Ahente Isang ay namutla. Ano ang kahulugan nito, Mr. Garrison? Gulat na sigaw niya. Pinatay mo kaming 2, ano gusto mo, punch bag lang ba kami sayo? Harapin mo ang kahihinatnan ng iyong mga kasinungalingan, kung gayon. Nang walang ibang salita, inihagis ni Levi ang tuyong sanga sa itaas ng kanyang ulo na parang isang espada at lamusong sa karamihan. Sa bilis ng kidlat, sumugod siya sa karamihan at nag-iwan ng bakas ng mga katawan sa kanyang likuran na bumagsak ng matagal pagkatapos niyang malagpasan ang mga ito. Hindi mahalaga kung sila ay mga Diyos-Diyosan o nagtataglay ng anumang lakas sa pakikipaglaban, sumuko sila sa labis na kaguluhan ng kanyang pagiging espada. Sa isang kisap mata, ang bilang ng mga nasawi ay umabot na sa mahigit 100. Noon, nabawi na ni Agent Isa ang kanyang composure. Maling tao ang pinili mo, Levi. Mamamatay ka sa kawalang galang ng pagpatay sa sarili namin sa harap namin. Ang mga gumagawa ng desisyon ay lubusang nagalit. Iniwan nila ang lahat ng pagkukunwari dahil wala itong nagawa para masugpo ang pag-aalsa ni Levi. Tumawa si Levi sa kanilang galit. Sa wakas ay nabunyag ang iyong tunay na kulay. Mas gusto ko sa ganitong paraan. Nakakadiri ang acting mo. Hindi mo na kailangang magsinungaling sa iyo sa puntong ito, Levi. Sigurado ako na alam mo na ito sa iyong sarili, tama ka. Kami ang magmumungkahi na linlanggan kagamit ang 10 Millennium Snow Lotus. Ang sanga sa iyong kamay ay pinulot ng aking mga paa mula sa lupa. Hindi masarap sa pakiramdam ang magsinungaling, hindi ba? Hindi ka ba masyadong matalino at tuso para ma-fall dito ng ganoon kadali?
Tulad ng ipinaliwanag niya, ang Agent 6 na ay nagpakawala ng isang baliw na tawa. Baka naisip mo na, kaya ano, nahulog ka pa sa aming pandaraya. Naubos na namin ang iyong mga mapagkukunan. Ha, talo ka na sa amin sa pagkakataong ito, Levi. Nagsinungaling kami sa iyo at nagdala sa iyo ng hindi masabi na kahihiyan at ginawa kang biro. Sa katunayan, mayroon kaming tumatakbong gag. Sa tuwing makakakita tayo ng lantang sanga, tatawagan natin itong 10 Millennium Snow Lotus. Kay tanga ka namin. Ang natitira sa wakas ay iniwan ang lahat ng pagkukunwari at tinuya siya. Tahimik silang tinitigan ni Levi nang hindi nagsasalita dahil alam niyang hindi siya makakainsulto ng kanilang mga salita. Wala silang ginawa laban sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. Sa kabilang banda, nagsimulang magpanik ang mga nang-aabuso niya. Hindi nasiyahan ang Agent 7. Naisip mo ba na talagang susuportahan natin si Zyperia at Idre? Nakipagsabuatan kami sa kanila ng maaga upang linlanggan ka. I'm sure hindi mo naisip yun, no? Tumawa si Agent 4. Napakadali mo na halos naisip namin na hinahayaan mo ang iyong sarili na magsinungaling. Lahat ng resources na na-scam namin mula sa iyo ay naubos na namin. Nakaramdam ng kaginhawaan ang karamihan sa anunsyo ng Agent 4. Dati, nasa ilalim sila ng impresyon na alam ni Levi ang kanilang panlilinlang ngunit pinahintulutan ang kanyang sarili na magsinungaling bilang isang paraan upang paglaruan sila. Ngayong nagsalita na si Agent 4, hindi na mahalaga kung sinasadya o hindi ni Levi. Naubos na namin lahat ng resources. At the end of the day, tayo ang may pinakamalaking tubo dito. Sa lahat ng hitsura, nagtagumpay na tayo sa ating pagsisikap na linlanggan si Levi. Ang mga salita ni Agent 4 na ay nagpawi ng kalituhan sa hangin. Nakatingin lang sa kanila si Levi na may halatang amusement. Mga tanga, bawat isa sa kanila. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3155. Fallout. Naramdaman ni Levi ang pangangailangan na pumalakpak sa kanilang katapangan. Lahat sila ay masasama, maikli ang paningin ng mga nilalang. Ang kuryosidad at kasakiman ay pumapatay. Kahit na ginamit nila ang mga mapagkukunan, sila ay ipinagpalat sa iyong buhay. Ngayon na mayroon ka ng mga mapagkukunan, ang iyong buhay ay pag-aari ko at ako ay dumating upang kolektahin ang aking pabuya. Makatarungan man o hindi o kung sumasang-ayon ka, ang aking salita ay ang batas. Ang kabayaran para sa pagsisinungaling sa akin kapalit ng aking mga kayamanan ay ang iyong buhay. Bagamat maaari mong pakiramdam na nakuha mo ang mas mahusay na pagtatapos ng bargain, huli na para sa pagsisisi sa bandang huli kapag binawian ko ang iyong buhay. Ang kalamangan na kanilang napagtanto ay pinlano ni Levi sa lahat ng panahon. Kahit na ang mga mapagkukunan ay itapon sa kanya, ito ay isang malaking pagkakasala na kunin ang mga ito mula sa kanya sa pamamagitan ng mapanlinlang na paraan. Ang kadalian ng pagkuha ng mga mapagkukunan ay aking negosyo, hindi sa iyo. Dahil nagsinungaling ka sa akin para makuha sila, kung gayon may mangyayari sa iyo. Ang karamihan ng tao ay sa puntong iyon ay lasing pa rin sa matinding kaluwagan. Hindi mo naisip yon, Levi. Sino ang nagmamalasakit kung alam mo ang tungkol dito sa simula? Nag-backfire sa iyo ang talino mo. Ha, paano kung pinaglaruan mo kami? Inubos na namin ang mga resources mo. Ang mga mapagkukunan lamang ang pinakamahalaga. Wala na kaming pakialam sa ibang bagay pagkatapos makuha ang mga ito. Nagpatuloy ang pangungutya kay Levi. Nang makita ang kanyang kalmadong pag-uugali, ang mga tao ay nasa ilalim ng pag-aakala na si Levi ay nahihirapang pinipigilan ang kanyang init ng ulo. Halatang may pinipigilan si Levi. Dahil sa mga senyales ng pagbagsak ng kanyang determinasyon, ipinagpatuloy ng mga tao ang kanilang pandiwang pananalita upang lalo pa siyang lagyan ng insenso. Nang makitang hindi man lang kumikibo si Levi, napangisi si Agent 23, na kanina pa nagyaya kay Levi. Gusto mo bang makarinig ng bagay na magpapagapang sa iyong gulugad, Levi? Naaalala mo ba ang record ng pagbabago ng dugo mula kay Redunst? Kami ang sumisira ng record. Isang Diyos na ipinadala namin ang gumawa nito. Hindi inaasahan, hindi ba? Kami iyon. Kung hindi, maaaring gumaling na ang lason ng iyong anak. Ginawa natin lahat. Sa pangunguna ni Agent 23, nagsimulang maghiyawan ang mga tao. Bahagyang ngumiti si Levi.
Unexpected talaga. So ikaw pala. Itinuturing ng karamihan ang kanyang kilos bilang isang magiting na pagtatangka ng pagkukunwari ng isang ngiti upang ikubli ang kanyang tumataas na init na itinulak sa mga limitasyon nito. Hindi lang yan. Nakipagsabuatan pa kami kay Idre na patayin ang lahat ng nang-ahas na tumanggap ng iyong pangalawang gantimpala. Ginagawa namin ang aming makakaya upang ihinto ang proseso ng detoxification ng iyong anak. Wala kaming iniligtas na gastos, naririnig mo ba ako? Ang mga benepisyo ay nadagdagan ng pagkabigo ng iyong anak na babae na sumailalim sa detoxification. Nag-issue na kami ng death warrant from the start. Nakatuon ang buong organisasyon sa layuning iyon. Isang katlo ng mga hadlang na iyong naranasan sa ngayon ay sanhi ng amin. Hindi mo ba nakita ang pagdating niyan? Sa puntong iyon, inilatag ng mga gumagawa ng desisyon ang lahat ng kanilang mga card. Pinag-uusapan nila ang bawat oras na sinasabotahe nila ang kanyang mga plano o nilinlang siya. At saka, nagpadala kami ng mga tao para pigilan ka sa auction ng mahiwagang gamot na pagmamay-ari ng Miracle Doctor of Erudia. Nagtagumpay tayo sa pagkakaroon ng mahiwagang gamot sa kamay ng mahiwagang magnanakaw kaysa sa iyo. Hanggang ngayon, hindi kami natatakot na sabihin sa iyo. Kami ang nakikialam sa mga plano mo at nagsisinungaling sa iyo. Ang tanga mo, Levi. Wala kang alam. Ang mga tao ay nakaramdam ng tuwa sa pagkakaroon ng pasanin sa kanilang dibdib. Iyon ang sandali ng pag-alis ng maskara sa pagpapanggap ni Levi na kinasasabakan nila. Masisiraan na ba siya ng bait kapag nalaman niya ang totoo? Magbabago pa ba ang ekspresyon niya? Ang lahat ay mabubunyag sa susunod na sandali. Bawat umaasam na mata sa karamihan ay nasa Levi sa sandaling iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3156. Paghihiganti. Sa kasamaang palad, sila ay nadismaya dahil ang kalmadong ekspresyon ni Levi ay hindi nagpakita ng kahit katiting na pagbabago. Mukha siyang walang kinalaman sa mga sinasabi tungkol sa kanya. Hindi man lang siya matrigger. Nakakahiya naman. Nabigo ang karamihan. Napakahusay na pagpipigil sa sarili. Siya ay matigas para hindi man lang mawala ang kanyang katinoan pagkatapos na sabihin ang totoo. Parang alam ni Levi ang katotohanan sa buong panahon. Imposible yon. Ang mga taong umaasang mawawalan ng galit si Levi. Bakit hindi ka nagre-react, Levi? Pakiramdam nila ay sasabog na sila sa galit. Maging ang 5 natitirang mga gumagawa ng desisyon ay malapit nang sumabog sa galit. Anong kalokohan ang nangyayari? Paanong kalmado si Levi? Pinipigilan ba niya ito ng maayos o may ibang dahilan? Paanong hindi siya makareact pagkatapos marinig ang katotohanan? Imposible yon. Ano ang tunay na dahilan? Ang karamihan ay nabaliw sa desperadong haka-haka. Napakagaling ni Levi na pahirapan tayo. Ganyan na niya sa simula pa lang. Ang tanga mo, Levi. Nagblurted ang agent isa. Hindi mo ba naisip na minsan tayong pinalibutan ng 6 na pinuno ng Idre ng 5,000 Diyos-Diyosan? Mula sa sandaling iyon, nanumpa kami ng katapatan kay Idre at ngayon ay mga Zyperian na kami. Hindi mo ba ipaghihiganti ang iyong sarili? Sabay tanong ni Levi. Bawat isa sa inyo ay may sama ng loob kay Idre, hindi ba? Paano ka nalang sumuko sa mortal mong kaaway ng walang laban? Naiwang tulala ang karamihan sa pagsasalita ni Levi. Marami sa kanila ang yumoko nang hindi nagsasalita. Tama siya. Kami ay naging allies ni Idre. Ngunit wala pa rin kaming magandang tulog dahil sa kahihiyan at guilt na kaakibat ng aming pagsuko. Ang ilan sa kanila na makapal ang balat ay hindi isinapuso ang kanyang mga salita. Paghihiganti kay Idre. Pinili ng agent isa ang sandaling iyon para magsalita. Ikaw ay ad-asterisk man tanga sa paghahanap kay Idre para sa paghihiganti. Lahat kayo. Alam mo ba kung gaano kalakas ang Zyperia ngayon? Ano sa tingin mo ang mangyayari kung makikipag-away ka kay Idre na sinusuportahan ni Zyperia? Mayroon silang hindi bababa sa 100,000 Diyos, at iyon lang ang gusto nilang malaman mo. Sigurado ako na ang aktwal na bilang ay higit pa riyan. Gayun din, nagawa nilang makamit ang super deity. Ang pinakamababang katumbas ng isang super deity ay 500 ordinaryong deity. Nanginginig ako kahit naisipin ang ganoong kapangyarihan. Hindi ako magtataka kung ang isang super deity na nakadeploy ay magagawang popsane kaming lahat sa isang galaw.
Laban sa gayong mga posibilidad, sa tingin mo ba ay magagawa ang isang plano sa paghihiganti? Sinasabi ko sa iyo, kahit na ang isang pandaigdigang alyansa ay walang kapantay para sa kanila. Walang sabi-sabing tiningnan ni Levi ang kanilang mga panunuya. Aside the grudges, buhay dapat unahin. Paano mo ipaghihiganti ang iyong sarili kung patay ka na? Si Idre ang sinumpa ang kaaway natin, sabi ni Agent Isa. Maliit na setback lang na hindi namin sila madala sa ngayon. Maglalaro kami ng mahabang laro ng pagkakaroon ng kanilang tiwala sa pamamagitan ng paglilingkod sa kanila habang naghahanda kami ng aming oras upang tuluyang buksan sila. Nagmamadaling tumunog ang iba. Tama, maghihiganti tayo sa huli. Ang aming panunumpa ng katapatan ay hindi sinsero. Aanhin namin ang aming oras at mag-strike kapag tama na ang sandali. Ang 5 nagpaabot ng imbitasyon kay Levi kanina ay idinagdag na may hindi kapani-pani walang ngiti. Ipaghihiganti natin si Ahente 8 at 7,000 sa ating mga kapatid. Sila ang nagprotekta sa amin mula sa galit ni Idre sa kanilang buhay. Ito ay isang maliit na hindi namin malilimutan. Biglang nagsimulang tumawa si Levi. Nagkatinginan ang karamihan ng hindi sigurado. Anong tinatawa-tawa niya? Parang pinagtatawanan niya kami. Anong nangyayari? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3157. Ang baliw. Enough. Tawag ni Levi habang hamupa ang tawa niya. Hindi mo na kailangang ipagpatuloy ang iyong pagkilos. Sa tingin mo ba ay hindi natin alam ang pagkamatay ng 7,000? Sila ay isang grupo ng mga rebeldeng impyerno na naghihiganti sa pamumuno ng Agent 8. Gayunpaman, hindi sila pinatay ni Idre, hindi ba? Pinatay mo sila. Huwag mong isipin na hindi ko malalaman na pinatay ni Idre ang Agent 8 at ang kanyang 7,000 tauhan bilang pagsubok ng katapatan. Di paano mo alam? Nauutol na sabi ni Agent Isa. Namutla, sabay-sabay na tumigil sa pagtawa ang mga tao habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Levi. Hindi kami magugulat na ganito kung ito ay ibang bagay na alam niya sa halip na malalim at madilim na lihim na ito. Paano niya nalaman? Ito ay isang mahigpit na binabantayang kasunduan sa pagitan namin ni Idre. Walang ibang nakakaalam. Paano nalaman ni Levi? Tinitigan nila siya ng may matinding takot. Napansin ni Levi ang kanilang pagkalito at ngumiti. Alam ko ang lahat ng iyong ipinagtapat kanina, maging ang pagkasira ng record ng pagbabago ng dugo at kung paano mo sinubukan ang iyong makakaya upang pigilan ang detoxification ng aking anak. Alam ko lahat. Bagamat nagsalita si Levi sa banayad na tono, nagsimulang manginig sa takot ang mga tao. Tapos na kami para sa. Alam niya ang lahat, kaya naman hindi siya nag-react noong sinabi namin sa kanya ang totoo kanina. Alam na niya ang lahat. Alam mo lahat. Paulit-ulit na Ahente 7 habang tinitingnan niya si Levi sa takot na hindi makapaniwala. Ang mga tao ay nagiging baliw sa takot. Hindi ako makapaniwala na alam na ni Levi ang lahat. Tingin mo ba ako ay isang tanga na walang alam at sapat na ang iyong kalunos-lunos na pagganap para linlangan ako? Alam niya. Alam na niya ang lahat. Hindi, sabi ni Agent Isa habang umiiling. Hindi totoo yan. Marami tayong tanong. Kinuha ng Agent 4 ang inisyatiba upang subukan ang isang negosasyon. Una, dapat kang mangako na ihahatid mo ang lahat ng iyong mga hitsura. Bakit kailangan mo ng 4 o 5 araw? Kung alam mo na ang lahat, susugod ka kaagad, hindi ba? Bakit maghintay? Bawat mata ay nabaling kay Levi habang hinihintay ang sagot niya. Simple lang. Maangin na sabi ni Levi. Hinihintay kong matapos ang proyekto ng super deity ng Zyperia. Naghihintay para sa pagtatapos ng kanilang proyekto. Nagpalitan ng mga natatarantang tingin ang karamihan. Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi ba dapat isakatuparan ang isang plano sa paghihiganti sa lalong madaling panahon? Bakit gusto niyang maghintay hanggang matapos ang proyekto? Paano siya lalaban sa kanila noon? Ang mga aksyon ni Levi ay sumasalungat sa loika kung minsan. Ngumiti lang si Levi. I'm expecting a challenge kapag nagpakita ako. Masyadong boring para sa akin na patayin silang lahat ng napakadali. Galit siya. Sinong nasa tamang pag-iisip ang magrereklamo sa kahinaan ng kanilang kalaban at bibigyan sila ng lakas para lumago? Kahit na walang kakayahan si Levi na magawa iyon, ang kanyang katapangan ay isang gawa sa sarili.
Dapat si Levi ang kauna-unahan at tanging tao sa kasaysayan na pumukaw kay Zyperia. Nakanganga ang karamihan sa kanya. Dr. Erebus chuckled. I bet hindi mo nakitang darating yon, eh. Kaya naman naghintay pa kami ng karagdagang 5 araw. Dahil alam mo na kami ang nanlilinlang sa iyo sa lahat ng panahon, sinira ang record ng pagbabago ng dugo, bukod pa sa lahat ng karagdagang kasinungalingan, tanong ng Agent 5, bakit mo kami patuloy na pinagtatawanan? Bakit mo kami kusang loob na ibigay sa amin kung alam mong pinagsisinungalingan ka? Kahit na wala silang kwenta sa iyo, tiyak na hindi mo lang sila ibibigay. Palibhasa'y tanong sa isipan ng lahat, nagyakapan sila ng mas malapit sa pag-asam ng kanyang sagot. Ngayon naniniwala kami na tiyak na may mali. Hindi ganoon ka-simple. Sa wakas ay naitanong na namin ang mahahalagang tanong. Ngumiti si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3158. Malaking numero ba iyan? Iyan ay dahil ang mga mapagkukunan ay binabayaran ng iyong buhay. Sa pamamagitan ng pagtulong sa iyong sarili sa aking mga mapagkukunan, pumayag kang ibigay ang iyong buhay bilang kapalit. Ngayon ay naparito ako upang angkinin kung ano ang akin. Nagalit ang mga tao sa banta sa kanilang buhay. Bawat isa sa kanila ay nanginginig ng hindi sinasadya habang ang nagyayelong mga daliri ng kamatayan ay nakapulupot sa kanilang mga lalamunan. May presyong babayaran pagkatapos ng lahat. Ang buhay natin. Ang ekspresyon ng kawalan ng pag-asa na nais nilang makita sa mukha ni Levi ay nakaplaster na ngayon sa kanilang buong mukha. Magaling sa pakikipaglaro sa atin, Levi. Kaya ano, ang iyong anak na babae ay hindi pa nalalapit sa pagpapagaling. Kapag bumaba si Idre sa atin, huwag kang mangarap ng paggaling. Ang mga tao, na nabaliw sa takot at galit, ay ibinato sa kanya ang mga salita sa pagtatangkang mabawi ang kaunting dignidad. Ganun ba? Hayaan mo akong bigyan ka ng ilang mapangwasak na balita. Lumingon siya sa gilid, tinawag niya, Forlivia, lumabas ka rito. Lumabas si Forlivia sa likuran nila mula sa sasakyang panghimpapawid. Ano? Imposible. Ayaw kong maniwala. Ang mga tao ay nabigla nang makitang si Forlivia ay mukhang buhay at maayos. Walang bakas ng kanyang pagkalason na natitira. Hindi scratch. Walang paraan na peke. Ganap na ba siyang detoxified? May sumigaw. Ang isla ay biglang napuno ng dagandong ng pagtanggi. Buhay at maayos ang anak ni Levi. Paano siya na-detox? Hindi ako makapaniwala. Kapag nalaman ni Idre ang tungkol dito, mas magugulat sila kaysa sa amin. Ngumisi si Levi. Tulad ng nakikita mo, ang aking anak na babae ay ganap na maayos muli, kaya hindi ako masyadong nag-aalala. Nakanganga si Agent isa sa kanya. Paano mo nagawang i-detoxify ang kalahati ng lason? Ito ay isang imposibleng gawa sa sarili. Narito ang isa pang nakakapagpababa ng moral na bahagi ng trivia para sa iyo, nakangiting sabi ni Levi. Naaalala mo ba ang mahiwagang gamot ni Chad na inagaw ng isang tao? Ako iyon. Ninakaw ko ito para magamit sa detoxification ni Forlivia. Halos mahimatay si Agent isa sa epekto ng paghahayag. Ang dalawang magkasunod na suntok sa kanilang moral ay higit pa sa kanilang kinaya. Si Levi pala ang nasa likod ng mga eksena sa buong oras na iyon. Siya ang puppet master kung tutuusin. Enough games, now, it's my turn. Magsisimula na ako. Hintayin mo ako sa bahay, Forlivia. Ang mangyayari ay hindi nababagay sa iyong mga mata. Masunuring tumalikod si Forlivia sa utos ng ama. Papatayin ko kayong lahat gamit ang lantang sanga na ito. Anunsyo niya. Huwag kang mag-alala, hindi masyadong masakit. Hinawakan ang natuyong sanga, kinagat ni Levi ang kanyang leeg bilang paghahanda. Ang ahente isang ay sumabog ng may biglaang lakas. Paano kung plano mo ang lahat, Levi? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang patayin kaming lahat sa kinatatayuan namin? Tama na yan. Imposibleng patayin mo kaming lahat. Tingnan mo kami. Mayroon kaming libu-libong mga Diyos-Diyosan at mahigit 100,000 piling mandirigma. Paano mo ito gagawin? Sa kritikal na sandali na iyon, nabawi nila ang kanilang katahimikan bilang paghahanda para sa isang huling labanan kay Levi. Bukod sa 100,000 mandirigma sa kanilang pagtatapon, libu-libo pa ang nakakuha ng katayuang pagkadyos sa tulong ng malalaking dosis ng mga mapagkukunan ni Levi. Ang mga Diyos ay may bilang na 16,000.
Kahit na ang mga puno ng lakas sa pakikipaglaban ay umabot sa libo-libo. Ang pagkakaroon ng kanilang pakiramdam ng kaligtasan na pinalakas ng kanilang mga hanay, ang karamihan ay hindi mukhang masyadong nag-aalala. Si Levi ay walang 5,000 Diyos sa kanyang likuran. Si Idri ang kinatatakutan namin, hindi si Levi. Ganun ba? Marami ba ang 1,000 Diyos? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3,150. Patayin iyong lahat. Kumunat ang noo ni Levi at nagtanong. Si Dr. Erebus at ang iba pa ay sumunod. Talaga, higit sa 1,000 mga Diyos. Sa tingin mo ba napakarami niyan? Noon, bago ang espiritual na enerhiyang muling pagkabuhay, si Zyperia lamang ang may higit sa 1,000 Diyos-Diyosan. Kasabay nito, si Erodia ay walang Diyos. Kaya naman, ang pahayag ng 1,000 mga Diyos-Diyosan ay isang numerong nakakapanghina ng isip. Ngayon, gayunpaman, ang mga Diyos ay nasa lahat ng dako. Sa katunayan, kahit si Erodia ay may maraming mga Diyos-Diyosan, at si Zyperia ay may higit pa sa kanila. Ang punto ay nakapatay na si Levi ng maraming Diyos. Huwag na nating pag-usapan ang nangyari sa malayong nakaraan. Hindi ba pinatay ni Levi ang lahat ng mga Diyos ng Dark Sentinel kamakailan? Bukod pa rito, nilagyan pa ng mga kagamitan sa antas ng deity ang 1,000+ deities ni Kirea. Ang kanilang husay sa pakikipaglaban ay katumbas ng mahigit 3,000 Diyos. Hindi ba't pinatay silang lahat ni Levi ng madali? Ang 1,000 Diyos ay lubos na mani para kay Levi. Kahit na ang kanilang organisasyon ay may higit sa 10,000 Diyos, hindi pa rin sila kapantay ni Levi. Sa mga mata ni Levi, ang 1,000 Diyos ay walang iba kundi isang biro. Hiyang-hiya ako sa sarili ko kung ipagyayabang ko ang pagkakaroon ko ng 1,000 Diyos. How dare they talk about having 1,000 deities? Hindi ba nila alam ang kahihiyan? Hindi ba nila nakita ang mundo? Si Dr. Erebus at ang iba pa ay nakatingin sa kanila na parang isang grupo ng mga tulala. Sa katunayan, sila ay isang grupo lamang ng mga bumpkin na hindi pa nakikita ang labas ng mundo. Wala silang ideya kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Kung tungkol sa ahente isa at sa iba pa, naisip nila na higit sa 1,000 Diyos ay higit pa sa sapat. Bukod dito, mayroon silang higit sa 100,000 mandirigma upang magbot. Maliban kung si Levi ay isang super deity, kung hindi, paano siya makakalaban sa atin? Maliban sa Zyperia, wala saan man ang may kakayahang bumuo ng isang super deity. Kung gaano siya kagaling, magiging malaking tagumpay kung makakalaban niya ang 100 pangkaraniwang Diyos, at isang super Diyos lang ang makakatalo sa 500 pangkaraniwang Diyos. Mayroon tayong mahigit 1,600 Diyos at maraming elite. Sa tama, kakailanganin ni Levi ng hindi bababa sa 4 o 5 super deity para labanan tayo. Walang paraan na si Levi at ang kanyang mga tao ay katumbas ng 4 hanggang 5 super deity. Paano sila magkakaroon ng pagkakataon laban sa atin? Sa pag-iisip na iyon, inutusan ng ahente isa ang higit sa 1,000 Diyos na palibutan si Levi at ang iba pa. Mahigit 100,000 mandirigma din ang sumulong at bumuo ng isang mabigat na porma sayon. Matatakot ang isang tao kapag nasaksihan ang gayong kahangahangang lineup. Levi, napilitan kaming gawin ito sa iyo. Noong una, nagplano lang kaming magsaya kasama ka. Gayunpaman, ang iyong kawalan ng utang na loob ay pinilit na ipakita sa iyo ang aming tunay na kakayahan. Mabilis na isuko ang iyong mga mapagkukunan at sabihin sa amin ang iyong sikreto sa pagkuha ng mga mapagkukunan. Baka sakaling iligtas ko ang iyong buhay. Kung hindi, papatayin ko ang lahat ng nasa paligid mo, at kasama na ang iyong anak na babae. Wala akong pakialam kung gumaling lang siya. Papatayin ko pa rin siya. Nagbanta ang ahente isa. Sa totoo lang, mas interesado sila sa mga mapagkukunan kaysa kitilin ang buhay ni Levi. Pinlano nilang patayin si Levi pagkatapos lamang makuha ang kanilang mga kamay sa mga mapagkukunan. Pagkatapos nito, ipapakita nila kay Idre ang kanilang nagawa. Sa ganoong paraan, makakapatay sila ng 2 ibon gamit ang isang bato. Ito na ang huling pagkakataon mo, Levi. Ipagpalit ang iyong mga mapagkukunan sa kanilang buhay. Sinaman ng tingin ni Agent isa si Levi at sumigaw. Nakatingin din kay Levi ang 5 taong nag-imbite kay Levi noon. Levi, matagal ka na naming pinagtityagaan.
Nang mapagpakumbaba ka naming inimbitahan sa unang pagkakataon, pinalayas mo kami dahil lang sa mas malakas ka sa amin. Hawak na namin ito mula pa noon. Ngayon, hindi lang tayo mga Diyos, ngunit mas malakas din tayo kaysa sa mga pangkaraniwang Diyos na iyon. Naghihiganti kami ngayon. Levi, mas mabuting isuko mo ang mga mapagkukunan at sabihin sa amin ang sikreto. Kung hindi, hindi maganda ang magiging katapusan mo. Nagsimula silang 5 sa pagbabante kay Levi. Ang ilan sa kanila ay halos sasalakayin na siya. Ganun ba? Sobrang galit ba kayo sa akin? Mukhang kailangan kong patayin kayong lahat, kung ganoon. Sa pagkakataong ito, si Levi ay hindi lamang magpapalipad sa kanila. Nang imbitahan siya sa unang pagkakataon, taos-puso silang nagsusumikap na maghiganti kay Idre. Ang pinakaginawa ni Levi sa kanila ay turuan lang sila ng leksyon. Nagbago iyon. Sa pagkakataong ito, papatayin sila ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3160. Levi on a killing spree. Nang marinig nila ang sinabi ni Levi, tumawa sila ng malakas. Patayin kami. Ganun ba kataas ang tingin niya sa sarili niya? Nagawa lang ni Levi na tambangan si Agent 2 at Agent 3 dahil hindi sila handa. Ngayon, hindi lamang tayo handa para sa labanan, ngunit mayroon din tayong higit sa 1,000 mga Diyos-Diyosan sa tabi natin. Ano ang magagawa ni Levi laban sa atin? Well, you can try killing one of us. Bago pa matapos ni Agent 23 ang kanyang sentence, nagpakita na si Levi sa harapan niya. Wala silang ideya na may makakagalaw pa sa ganoong bilis. Para bang nagte-teleport si Levi sa kung saan man niya gusto at nilalabanan ang konsepto ng oras habang ginagawa niya ito. Wala sa kanila ang nagkaroon ng pagkakataong mag-react. Habang nasa kamay ang sanga ng puno, walang awang nilaslas ni Levi ang lalamunan ni Agent 23. Kaya lang, bumaril sa lalamunan ni Agent 23 ang madugong sanga ng puno. Ang lahat ay nangyayari sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Masyadong mabilis para maintindihan ng lahat ang sitwasyon. Kung tutuusin, gumagalaw pa ang lalamunan ni Agent 23 noong mga oras na iyon dahil katatapos pa lang niya ng sentensya nang siya ay laslasan. Gayunpaman, ni isang salita ay walang narinig na lumabas sa kanyang bibig. Namatay siya kaagad. Hindi lang iyon, nasa mukha pa rin niya ang mapang-asar na ekspresyon dahil lubos siyang naniniwalang walang magagawa si Levi laban sa kanila. Hindi nila alam, ngunit iyon ay simula pa lamang. Swoosh! Dumaan ang sanga ng puno sa lalamunan ni Agent 23 na parang butter ang katawan niya. Swoosh! Tulad ng isang talam, ang sanga ng puno ay lumipad sa himpapawid na sinamahan ng isang sabog ng hangin. Pagkatapos na ito ay dumaan sa Ahente 23, nilaslas nito ang 4 pa sa mga ahente, kabilang ang Ahente 29 at Ahente 33. Sa isang kisap mata, 4 na tao na ang napatay nito ng sabay-sabay. Sa teknikal, 5 tao ito ng sabay-sabay, kabilang ang Ahente 23. Napakabilis nito na maaaring mawalan ng bilang kung gaano karaming tao ang nasagasaan nito. Sa oras na napagtanto nilang 4 na nilalas ang kanilang mga lalamunan, nararamdaman na nila ang kanilang mga kaluluwa na humihiwalay sa kanilang mga katawan. Mukhang hindi nila kayang ibalot sa kanilang ulo ang mga nangyari. Kamamatay lang ba namin? Ganun lang. Nang masaksihan iyon, lahat ng nasa eksena ay nabigla. Para sa mga nag-aakalang namatay lang si Agent 2 at Agent 3 dahil tinambangan sila ni Levi, hindi sila makapaniwala dahil kakaiba ang kanilang nasaksihan. Nakapatay lang ba siya ng 5 tao sa harap ng mahigit 1,000 mga Diyos-Diyosan? Hindi lamang sila napaghandaan, ngunit sila rin ay mga Diyos mismo. Paano niya sila napatay ng ganoon kadali? Nagulat ang lahat. Hindi sila tugma ni Levi. Patayin. Sinimulan ni Levi ang kanyang pagpatay nang hindi binibigyan ng pagkakataon ang kanyang mga katapat na tumugon. Gamit ang sanga ng puno, sinimulan ni Levi ang pagmasaker sa mga Diyos sa harap ng kanyang mga mata. Kung gusto niya, madali niyang gibain ang lahat sa pamamagitan ng isang sipa. Gayunpaman, sinabi na niya na laslasin niya ang mga ito gamit ang sanga ng puno. Kaya naman, sinadya niyang tuparin ang kanyang mga salita. Swoosh! 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 Tulad ng isang di matatalo na demonyo, si Levi ay sumugod sa kanyang mga kaaway. Sa kanyang mga mata,
Ang mga Diyos na nauna sa kanya ay walang pinagkaiba kumpara sa mga karaniwang tao. Madali niyang patayin ang mga ito. Wala man lang sa mga Diyos ang nakakita kay Levi na lumalapit sa kanila, lalo pa ang lumalaban. Sa wakas, natauhan ang ahente 1 at 5 gumagawa ng desisyon. Gayunpaman, huli na dahil nagsimula na ang massacre. Nang mapagtanto nila kung ano ang nangyayari, may mga bangkay na saan man sa harapan ng kanilang mga mata. Bago nila ito namalayan, 4 hanggang 500 sa kanilang mga tauhan ang nahulog, at lahat sila ay mga Diyos. Malinaw, ito ay isang panig na labanan sa pamamagitan at sa pamamagitan. Napatay ba niya ang 4 hanggang 500 mga Diyos-Diyosan sa isang kisap mata? Ibig bang sabihin ay isa siyang super deity? Mukhang maipagpatuloy niya ang pagpatay. Kung gayon, hindi lang siya isang ordinaryong super deity. Sa halip, siya ay isang pambihirang isa. Natigilan si Agent 1 at ang iba pa. Ito ay isang kabuoang dominasyon. Si Agent 1 at ang kanyang mga tauhan ay lubos na nadudurog. Sa kabila ng pagkakaroon ng napakalaking fleet ng mga tropa, wala sa kanila ang maaaring magkaroon ng pagkakataon laban kay Levi, na lumalaban sa kanyang sarili. Sa isang hininga lamang, ilang daang mga Diyos-Diyosan ang napatay. Tila ang sanga ng puno na hawak ni Levi ay mas nakakamatay pa sa lahat ng kanilang mga piling armas. Talagang imposibleng pigilan siya. Tumigil ka, Mr. Garrison. Teka, kailangan nating mag-usap. Ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Nag-aalalang sigaw ni Agent 1. Nagsimula siyang magpanik dahil, sa bilis na iyon, tiyak na mawawala sa kanya ang lahat ng kanyang mga deity. Bukod dito, napagtanto ng lahat na hindi sila magkakaroon ng pagkakataon laban kay Levi. Siya ay tiyak na hindi isang taong kayang-kaya nilang guluhin.